atin pong title ay Si Jesus ang Pag-asa ng Henerasyong ito. So mula po sa awit 78 verses 1 to 8 ang ating pagbubulay-bulayan, naniniwala ko na sabi ko, prayer ko sa Panginoon, Lord, kahit di po ako sumigaw, kahit di po ako tumalon dito sa unahan, alam ko po na mas powerful ang salita mo para gigising at titimos sa puso ng bawat isa. So kaya buksan po natin sa awit 78 verse 1 to 8 at hayaan lang po nating labanan ang hapong ito, ang antok, ayan, at hayaan natin na ang salita ng Diyos ang malayang magsalita sa atin pong mga puso. Basahin ko lang po, ito po ay sinulat ni Asaph. Si Asaph po ang lumikha ng awiting ito mula sa awit 78 verse 1 to 8. Ang sabi doon, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno, sa aming inaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno, dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yung utos. Ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi na dapat pumaris na matigas ang damdamin, sa Diyos naghimagsik. Isang lahing hindi marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. So tingnan po muna natin ngayong araw na to o hapong ito na lagi po natin tatandaan na ang pamilya po ay itinatag at dinisenyo ng Diyos ayon sa kanyang layunin. So, ang pamilya po ay plano ng Diyos, pero ang plano po ay, ang pamilya po ay pilit na sinisira o winawasak ng atin pong lipunan. Kaya nga, madalas po nating naririnig ngayon, kapag kausap ko po yung mga nanay, kausap ko po yung mga lola, lagi po nilang sinasabi, ibang-iba na ang panahon natin ngayon. Kakaiba na ang mga kabataan ngayon. So, isa rin po ba kayo sa naniniwala na ang kabataan ngayon ay iba na? Ayan, secret lang, no? Kasi katabi nyo po yung anak nyo. Pero marami pong mga magulang ang nagsasabi, ibang-iba na talaga ang mga bata ngayon. Kasi sarili na lang nila ang sinusunod nila. Ang paggalang sa mga magulang, sa mga matatanda, ay parang unti-unti nang nawawala. Iba na ang kanilang mga pananaw sa buhay. Sabi po ng mga lola, sabi po ng matatanda, more on focus na daw po ng mga kabataan ngayon ay puros mga sarili na lang nilang desisyon ang nasusunod at yung values na pinaniniwalaan ng matatanda noon ay parang unti-unti na daw na nawawala ngayon. Or madami na daw po ring, hindi lang kabataan na nagbago. Marami din palang mga matatanda o mga magulang o pamilya ang tanggap na rin yung pamumuhay sa kasalanan basta't nagko-contribute ng pera ang kanilang mga anak. So sabi ko nga, parang ang hirap minsan itong i-discuss sa church. Kasi madali tayo magsabi, pagpapalain tayo ng Panginoon, madali pong mag-share ng God's blessings, no? Talagang tayo po ay papaunlarin ng Panginoon at lahat ng tao, when we talk about blessings, amen, amen, amen. Lahat sila gusto talagang i-receive yon. Pero kapag ang pinag-uusapan na po natin sa simbahan is about sa kasalanan, no? Parang minsan, ayaw ng tao na pakinggan. Pero ngayong hapon pong ito, hayaan lang po natin na malayang makapagsalita ang Diyos sa ating kalagitnaan. So sabi nila, napakahirap daw po sawayin ng mga taong may pera. Hello? Tama po ba?
Napakahirap daw pong i-rebuke kapag mayaman, napakahirap daw pong ituwid, ang hirap daw pong itama, kahit mali ang kanilang pamumuhay kasi nag-aakyat sila ng pera sa loob ng tahanan. Kahit daw po mga magulang, kahit sino ay talagang bow down kasi nga meron silang pera na inaakyat sa kanilang pamilya. So alam niyo po ba mga kapatid, na mas higit pa po sa kahirapan ang problema ng mga pamilya. Hello? Higit pa sa kahirapan ang problema ng mga pamilya. Ito po yung unti-unting pagkawala ng takot sa Diyos. No, maaring mga magulang, mga anak, okay, dahil na rin sa kapabayaan ng mga magulang. So, hindi lang ito totoo sa mga non-believers kasi ngayon, kapag di ba, mag-scroll po tayo sa Facebook, minsan masasabi mo na lang, ano na ba nangyayari sa ibabaw ng mundo? Hello, tama po ba? O ako lang yung nagsasabi ng gano'n. Minsan, kapag nag-scroll ako sa Facebook, nakikita ko talaga kakaiba na talaga na ngayon, ang mas nakakatakot pa dahil proud ang mga tao sa paggawa ng kasalanan. At ang nakakatakot po kasi dito, mga celebrity mismo o mga celebrities ang talagang lantaran na yung dating nakakahiya, ngayon ay hindi na nakakahiya. Kaya, kumbaga, nakakatakot na po ang ating pong panahon, ang ating pong sitwasyon ay padilim na po talaga ang panahon. Kaya, sabi nga, ito po, ang nangyayari po hindi lang sa mga celebrity, hindi lang sa mga sikat na tao. Ang nakakalungkot po dito, kahit sa loob ng simbahan, okay, sa mga pamilya ng nasa loob ng simbahan, ito po ay pangkaraniwan ng eksena sa bansa natin, no, kahit mga Christian families. So nakakalungkot po na ang pagkatakot sa Diyos ay unti-unti nang nawawala. Katulad po ng nangyari sa panahon ng mga hukom sa lumang tipan. So sabing ganun sa Book of Judges, chapter 21, verse 25. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. So kung ganito po ang kalagayan ng bansa at ng mga magulang, ganun din po ang kahihinatnan ng mga anak. So yung ganito pong kalagayan ng pamilya ay tulad din ng nangyari sa Israel. So ang bayang pinili ng Diyos. Kaya itong awit 78, na sabi ko nga kanina, isinulat po ito ni Asaph, isa po siyang Levita, isinulat niya po ito sa panahon ni Haring David. Ito po ay isang awit na nakakalungkot din kung maaalala nila ang nangyari sa Israel mula sa paglabas po nila sa Ehipto hanggang sa kaharian ni David. No, sa kabila po ng mga kamangha-manghang ipinakita ng Diyos kung paano po sila iniligtas, di ba, kung paano po nila naranasan yung kapangyarihan ni Lord, yung kabutihan ng Panginoon, ang ginanti pa po ng mga Israelita ay ang pagtalikod sa Kanya. So sumuway sila sa mga utos at bumaling po sila sa mga Diyos-Diyosan. So kung ibababa pa po natin yung babasahin natin sa Psalm 78, verse 22, ang sabi doon, in spite of all this, they still sin. Despite His wonders, they did not believe. So kung ganito ang kalagayan ng bansang Israel, sa kanilang relasyon sa Diyos, nasa na po ang pag-asa sa hinaharap. So yung pag-asa po nila ay kung babalik po sila sa Diyos, kasi ang tanging pag-asa ng lahat ng tao ay walang iba kundi ang Diyos po. Okay? So ang pag-asa nila ay kung papakinggan nilang mabuti ang salita ng Diyos. Kaya sa verse 1 po, nang binasa natin, di ba, sabi doon, give ear, o sabi doon, yung mga tenga nyo, no, makinig mabuti. Give ear, O my people, to my teaching. So pakinggan na mabuti ang mga utos ko. Sabi dyan, incline your ears to the words of my mouth. Kasi ang pag-asa nila ay kung ang kanilang mga anak ay hindi nauulitin yung malaking pagkakamali ng kanilang mga magulang. History must not repeat itself. So, ang mga nangyari po sa mga pamilya, sa lipunan natin, ay nangyayari din po sa ibang mga pamilya dito sa ating iglesia. Kaya nga, kung isa-isahin po natin yung mga problema na nangyayari sa nakikita natin sa Facebook, sa TV, di ba, sabi natin, grabe na talaga ang panahon ngayon.
no, kung makasagot-sagot na ang mga bata ngayon, parang sila pa yung mas matatapang. Pero alam ko naman dito sa Mighty One, magagalang ang mga kabataan. Amen po ba? Amen po ba mga young people? Yun, no, si Ate Danica, galang talaga. Yan. So, pero ngayon, di ba, meron nga po tayong grupo ng mga kabataan na inaalagaan sa Bagong Silang. Mga taga-phase 5 po sila. Ang edad po nila ay 4 years old, 5 years old, 6 years old. No, itong mga batang ito, pag pumunta po sa church, hindi kasi nila kasama ang mga magulang nila. Magcha-church po yan, grabe, mga labas ang tiyan. Aircon pa naman tayo sa Bagong Silang. Hanggang dito yung damit, hanggang dito. Talagang halos lahat sila, siguro mga 8 sila na mga kabataang bata. 4, 5, 6, mga ganyan na edad. Magcha-church, mga labas ang pusod. Tapos pagka tumabi ka sa kanila, na hindi nila namamalayan, ang lutong pa po sa chicharon kung sila ay magmura. Ibang klase po, no? Ibang klase. Salamat na lang dahil sila po ay nare-rescue ngayon. Sila po ay naalagaan natin ngayon sa Sunday School. So, sabi nga, ang nangyayari pong ito, siguro nakita lang natin sila dahil hindi tayo sanay na ang mga bata nagmumura. No po? Pero minsan, kahit nasa loob po ng church, kahit sa pamilya na ng Panginoon, minsan may mga bata pa rin po na hindi natin namamalayan ay nakakapagsalita din po ng mga hindi tamang mga salita. So, nakakalungkot, ngunit, sabi nga, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ngayong araw na to, panghahawakan natin, meron tayong panibagong pag-asa. Si Jesus ang pag-asa ng henerasyong ito. Hello? Amen? So, ito po ay isang panawagan na tayo'y magtiwala sa Diyos na siyang kikilos sa ating iglesia at sa ating mga pamilya. So, ang kaibahan po ng Kristiyanong pamilya ay ang Panginoong Hesukristo na naghahari po sa atin. Kasi kung wala po si Kristo, ano pong pagbabago ang aasahan nating mangyari sa atin pong pamilya? Dahil nasa atin po si Kristo, mga salita niya po ang kailangan po nating panghawakan at maging pundasyon ng buhay at pamilya po natin. Kaya ngayon po, habang aaralin po natin ang Psalm 78 verse 1 to 8, ang itinuturo nito, sabi nga ay, nais ng Diyos sa mga pamilya sa ating iglesia at sa pagpapalaki at ministeryo natin sa mga bata, ay sabi nga pagkatapos po nito, titingnan naman natin kung ano ang mga implikasyon, okay, natin bilang mga magulang, tayo bilang mga manggagawa, tayo bilang kabilang sa community na ito, kung paano natin huhubugin at aalagaan at i-disciple yung susunod na henerasyon. So, meron pong demand ang Diyos for the family and the church. Ang nais po ng Diyos para sa bawat pamilya at sa iglesia bilang pamilya ng Diyos ay mamuhay ng naaayon sa kanyang salita. So, tingnan natin itong God's demand for the family and the church. So, ito yung nais niya sa Israel kung bakit niya iniligtas sila sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Tingnan po natin sa verse 5. Ang sabi doon, He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel. So, pagkatapos ilabas ng Diyos mula sa Ehipto ang mga Israelita, ibinigay niya sa kanila ang 10 utos. Nababasa po natin yan sa Exodus chapter 20 verse 1 up to 17. So dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos at kawalan ng tiwala sa Kanya, hinayaan niya, di ba, na 40 years sa wilderness, nagpaikot-ikot sa disyerto ang mga Israelita bago po sila makapasok sa lupang ipinangako ng Diyos. So bagong henerasyon po ang papasok sa lupain. Kaya muli niyang ibinibigay ang utos sa kanila sa pamamagitan ni Moses. Kaya yung mga bata kasi natin ngayon, nandoon sa babae, di po ba? Pero mostly, andito naman po yung mga young people natin. At sana po, no, andyan si Marian. Ayan, si Marian, kahit na yung mama mo ay wala pa dito. Ayan, pagtatanungin natin si Kuya Anthony, darating ang time, mag-aasawa ka. Tama? Okay. Darating ang time, mag-aasawa ka, Anthony. Siyempre, pipili ka na mapapangasawa mo. Tama po ba? So sana po, sabi nga, ang buhay ng mga kabataang ito, hindi lamang po yung chapter na sila ay children,
hanggang dun lang. And then kapag sila ay lumevel up na sa pagiging young people, minsan nakakalungkot, may mga children na pag angat po nila ng level ng pagiging high school, ay nawawala na po sila sa simbahan. Meron naman po, nasa chapter sila ng buhay nila, high school life, no, tropa, andyan yung mga kaibigan, ang saya, alab ng puso, talagang kahit anong oras tawagin mo yung mga young people, nandyan talaga sila. But after the chapter ng pagiging young people, lumevel up sila na nagsipag-asawa na, minsan nakakalungkot na nawawala na po sila sa simbahan o nawawala na po sila sa Panginoon. Ang kanilang dahilan ay busy-busy na sila sa kanilang asawa at meron na silang mga anak. Ang itinuturo po sa atin ngayon, okay, mga kabataan, mga young people, mga magulang, mga mahal na kapatid na narito, okay, ang gusto po ng Panginoon, yung God's demand for the church and for the families, ay sabi nga, yung mag-start tayong makakilala sa Panginoon, hanggang sa tayo po ay tumanda at mamatay na, pipiliin pa rin po nating maglingkod sa Diyos. Hello? Amen po ba? Pag wala na pa dito, Anthony, yung crush mo, magsisimba ka pa rin? Ayan, hindi makasagot si Anthony. Wala pa raw sa isip niya yung crush. Okay, wala pa. Ayan, wala pa. So, ito po yung binibigyan din sa atin, no? Ito po yung binibigyan din sa atin na sana, okay, na maalala natin kung paano tayo inilabas ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Sana palagi nating nire-rehearse yung kwento kung paano tayo nakakilala sa Panginoon, kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Okay, sabi sa Exodus chapter 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Okay? So sabi rito, yung mga bagong henerasyon ang papasok sa lupain, kaya muli niyang ibinibigay ang utos sa kanila sa pamamagitan ni Moses. Basahin ko po, Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 3. Now, this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over, to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in land flowing with milk and honey. So hindi lang ito para sa mga matatanda na salita, kundi pati sa mga bata. Sabi diyan, you and your son's son. Kung nais niya na ang bawat pamilya ay susunod sa kanyang mga utos, nangangahulugan itong nais din niya na ang mga bata ay maturuan din ng kanilang mga magulang na mamuhay ng naaayon sa kanyang mga salita. Sabi pong ganon, di ba, sa verse 5, He established a testimony in Jacob and appointed the law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children. Kaya nga, kung tayo po mula pa noon, di ba, meron tayong in-establish na pagsambahay. No, ang mga katatayan ay meron pong calling from the Lord to, sabi nga, ipunin ang kanilang sambahayan, ang kanilang mga pamilya, maupo at mag-aral ng salita ng Diyos. Kung mula noon hanggang ngayon, araw-araw ay may family devotions sa loob ng inyong mga pamilya, aba, purihin ang Panginoon. Sabi ko nga sa mga bata, sa mga anak po namin, meron po kaming 3 anak, no? Sabi ko, napakapalad nyo dahil ang inyong ama ay inuupuan kayo at tinuturuan kayo ng salita ng Diyos. So, everyday po yun, tuwing hapon o di man gabi, ay nagkakaroon ng pagtuturo si pastor sa kanyang 3 bata, sa kanyang mga anak. At lahat kami nandoon na nakikinig at nagkakaroon kami ng family devotions and ini-explain sa kanila kung ano ang Word of God or kung merong mga issues, no, na nag-a-arise dahil sa kanilang eskwelahan, sinabi ng kanilang teacher, or narinig nila sa kanilang mga classmates, doon nila tinatanong sa kanilang ama at dinidiscuss sa kanila ni Pastor Jim. So, kinakailangan talaga na ang pagtalima sa kautusan ng Diyos ay nais niyang magpatuloy mula sa isang henerasyon
hanggang sa mga susunod na salinlahi. Kasi alam niyo po, siguro sa ilang taon ko na rin sa ministry, nasa 30 years na rin siguro, 27 to 30 years na ako sa ministry. Marami na rin po tayong mga nakasama na habang buhay pa yung kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak ay naisasama nila sa church. Kasi syempre, nandun si nanay, nandun si tatay, so required sila na pumunta sa loob ng church. Pero, nung namatay na ang kanilang mga magulang, yung kanilang mga anak ay hindi na rin po nakita sa loob ng simbahan. Okay? So, hindi po nangangahulugan na kung born again si nanay at si tatay, ay born again na rin si anak. Kaya napaka-importante po at napakahalaga, okay, yung mga bata dito, tanungin niyo po sila, anak, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas? Kasi po, hindi po tayo dito tropahan, hindi po tayo dito by family, hindi po tayo by organization. Ang kaligtasan, ang encounter po, ang pagiging born again, o ang kaligtasan, ang salvation, it is a personal relationship kay Jesus. Kaya hindi porket si nanay at si tatay ay born again, si anak automatic ligtas na at patungo na sa langit. Okay? So, kaya ang sinasabi po rito, pinagdidiinan po sa atin, ang pagtalima sa kautusan ng Diyos ay nais nang magpatuloy mula sa isang henerasyon hanggang sa mga susunod na salin lahi. Ibig sabihin, kapag nag-asawa ka na, Ate Charmaine, no, yung magiging anak mo, yung mga apo mo, hanggang sa mga susunod na henerasyon, hindi mahihinto kay Kuya Cesar Bungato, kundi sa susunod na henerasyon, alam natin, nauunawaan natin na kaya tayo naririto dahil kay Jesus. Amen? Amen. So, nais ng Diyos na sabi nga siya ang magtatayo ng ating mga tahanan. Di ba? Sabi nga ng Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. So, nais niyang hindi po sa sariling diskarte natin ang pagpapalaki sa mga bata. Nais niyang hindi ang telebisyon, internet ang huhubog sa ating mga anak, kundi ang kanyang mga salitang totoo sa lahat ng panahon at kapaki-pakinabang sa lahat ng panahon ay dapat ay sinusunod ang nakasulat sa Biblia. Di ba sabi nga po ng Matthew 7:24 to 25, everyone then who hears these words of mine and thus them will be like a wise man. Sabi, matalino daw po ang nakikinig ng salita ng Diyos tapos sinusunod ang mga ito. Sabi niya, built his house on the rock, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. So, sabi po dito sa atin bilang mga magulang, hello po sa mga magulang, nanay, tatay, na naririto, o lola o lolo, pinapaalala po sa atin ng Panginoon, wag nating hayaan na mag-disciple o maghubog ng isip at puso ng ating mga anak ay si cellphone, si TV, no? O yung internet. Sabi dito, kailangan tayong mga magulang intentionally uupo tayo, hihinto tayo at aaralan natin sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Because, no, mga kabataan, darating ang pagsubok. No, hindi po palaging masaya ang buhay. Kapag kayo ay elementary pa lang, parang syempre hingi ng baon kay nanay, high school, ganun din, college, no po, meron pong pagsubok, malakas na bagyo, malakas na hangin, yayanigin ang ating paniniwala, yayanigin ang ating pong buhay. Titingnan kung gaano tayo katatag. And when our faith, when our life ay hindi po nakatayo sa matibay na bato, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, isang malakas na hangin at pagsubok lang, tutumba na po. Kaya maraming mga bata ngayon ang mabilis na ma-depress at mawalan ng pag-asa. Pero ang magandang balita, sabihin nga po natin si Jesus, ang pag-asa ng henerasyong ito. Amen? Amen. So, praise God. No, talaga pong dadating talaga yung pagyanig eh.
Kahit nga mga mananampalataya na kahit nga matibay na sa pananampalataya kahit sabi nga kahit tayo walang ligtas sa pagyanig, walang ligtas sa challenges, sa trials in life. Kaya dapat matalino tayo na i-build ang atin pong mga buhay sa bato, walang iba kundi kay Jesus Christ. Kasi kung itatayo natin ang ating mga pamilya, sabi nga sa mga bagay na nasisira, sa mga bagay na nawawala, sa mga material na bagay, madali din po tayong guguho at mawawalan ng pag-asa. Pero kung ang ating pamilya ay nasa matibay na pundasyon ng pagsunod sa mga salita ni Kristo, anumang nangyayari sa paligid natin at sa ibang mga pamilya, hindi makakasira sa ating mga anak. Kaya dapat sa loob pa lang ng bahay, may laban na ang mga bata. Hello? Amen po ba? Hello? Amen? So, wag yung dahil busy tayo, anak, bahala ka na dyan. Minsan kahit mga baby pa lang, wala pang 1-year-old, nakikita na po ako, pinapa-cellphone na yung mga bata. Tapos, umaga, tanghali, gabi, 24/7, talagang ang mga bata nakatutok sa cellphone. So, sana po, hindi ganon. Kasi, nakakatakot po, kapag hindi tayo mindful, kapag hindi tayo intentional, chine-check ano bang napapanood ng mga bata sa Facebook, magugulat po tayo isang araw, bakit ganyan ang ugali ng batang yan? Kasi lagi niyang narinig, nakikita ay yung social media na hindi po, sabi nga, balanse at mas marami po talaga ang negatibong bagay sa Facebook. Hello? Hello? At sa based sa studies, ang bata daw po na overexposure sa cellphone, iba din po ang nagiging ugali niyan. Grabe. Para siyang masyadong energetic. At saka alam, pag kinuha mo yung cellphone, umiiyak na. May kilala ba kayong ganon? Pag kinapture yung cellphone, umangawa na, umiiyak na. Parang ang buhay na nila ay cellphone na talaga. So, kaya mas maganda po, kwentuhan natin sila ng mga buhay natin araw. Kaya kwento natin sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos. Magpatotoo po tayo sa kanila. So, tingnan po natin yung God's dream for our children. Ang ganda po ng plano ng Diyos. Ang ganda po ng pangarap ng Diyos sa ating mga anak. So, ngayon po, bakit nais ng Diyos na pati ang mga bata ay maturuan ng mga salita ng Diyos? Ano ang nais ng Diyos para sa mga bata? Ito po yung pangarap niya para sa ating mga anak. So, mahalaga itong sagutin kasi kung mayroong pangarap na mas mainam na matupad para sa ating mga anak. Of course, di ba? Tayong mga magulang, pangarap natin sa mga anak natin, talagang mataas yung kanilang mga marating. Pero sabi nga, hindi lang daw po pangarap ng bata, hindi lang din daw po pangarap ng mga magulang. Ang pinaka-the best po ay kung ano ang pangarap ng Diyos dahil siya ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti para sa mga bata. So ano po yun? Ito yun, Psalm 78 verse 6-7 or 7-8. Sabi dyan, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. So, sabi nito, pangarap ng Diyos, malaman ng mga bata ang kanyang mga salita at ang kanyang mga gawa. Diba? Pwede nating ikwento sa ating mga anak, alam mo anak, nung araw, ang lolo mo ay manginginom. Dati, ang lolo mo ay sugapa sa sugal. Pero dahil sa kabutihan, sa biyaya ng Panginoon, sila ay nakakilala sa Diyos, kaya sila ay nakaahon sa kadustaan, sa kahirapan, at sa pagkalango sa mga bisyo. So, pangarap po ng Diyos malaman ng mga bata ang kanyang mga salita at mga gawa. Diba? Sabi dyan sa verse 6, that the next generation might know them, the words of God, the children yet unborn, and arise and tell them to their children. So maganda po, kinukwento po natin yan sa mga anak natin. Anak, alam mo ba, dati muntik na akong mamatay. Halos ganto, ganyan. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, iniligtas tayo ng Diyos. Alam mo ba, wala tayong pang tuition, pero nung inuna natin ng Panginoon, ganito, ikukwento po natin sa mga bata kung paano gumagawa ang Panginoon, ang Diyos sa ating pong buhay
para ito po ay maitanim sa kanilang mga puso. At sabi nga, hindi, kasi darating ang time, uunlad po ang mga bata. Darating ang time, uunlad, no? I mean, halimbawa si Nicole, maging ambassador siya ng Pilipinas, halimbawa sa Korea. Yan, si Nicole, di ba? So darating ang time, tapos si Princess naman, halimbawa maging famous star siya pagdating ng panahon, di ba? Tapos si Gian, maging presidente, di ba? Maging presidente ng Pilipinas. So pagdating ng panahon, kapag sila, habang bata pa lang sila, sinasabi na natin sa kanila, dahil sa Diyos, dahil sa Panginoon, ganito tayo dati, pero inahon tayo ng Panginoon sa kabutihan ng Diyos. So pag sila ay pinaunlad ng Panginoon, hindi sila magyayabang, kaya naman ako naging famous dahil galing ko. Kaya naman ako yumaman dahil sa pagsisikap ko. Kaya naman ako umunlad dahil magaling ako. So hindi nila iisipin sa sarili nila na kaya nangyari yun sa kanila ay dahil sa sarili nilang lakas, but it is because of God. God's faithfulness, God's grace, kaya nangyayari ang mga bagay na to. Kaya sabi ganon sa verse 6, that the next generation might know them, the words of God. So dinadala natin ang mga bata, di ba, sa eskwela, kasi gusto nating matuto silang magbasa at gumaling sa math o sa science. Sabi nga, ngunit higit ang nais ng Diyos na matutunan ng mga bata ang mga salita niya. Mas maging marunong ang mga bata kung salita ng Diyos ang alam nila kaysa anumang aklat sa paaralan. Minsan nga, nagugulat nga ako kasi meron pong assignment si Hepzibah. Sabi doon sa assignment niya sa school, ano yung bagay na hindi mo makakalimutan sa buhay mo? So, iniisip ko na isasagot niya, yung nakagat siya ng aso ilang beses, o di man, nadapa siya. Ang sinagot niya, sabi niya sa akin, Ma, ang hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, yung tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Sabi ko, anak, grabe naman yan. Baka naman pag sinabi ni teacher, sobrang mga spiritual, di po ba? Pero in a way, nagkatinginan kami ng daddy niya, sabi namin, grabe naman tong anak natin. Ang hindi daw niya makakalimutan, yung tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Okay, so pero parang ine-expect ko, bilang bata, yun nga yung mga, anak, pinabago ko eh. Natotoo lang, kasi baka mawirdohan yung teacher. Sabi ko, nakasalagay mo na lang dyan, yung mga bagay na nakagat ka ng aso. Gano'n na lang, kasi baka hindi maintindihan ng teacher mo. Pero ang galing, natuwa ako kasi yun yung mga bagay na hindi niya makalimutan. Yung tinanggap niya si Jesus. Okay, so sabi niya sa Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So, di ba, gusto ng Panginoon, talaga yung mga bata ay malaman nila ang salita ng Diyos. At alam nyo ba, mga young people, na ang salita ng Diyos ay nakakatalino? Yan, kapag ang isang youth, yan sa Panginoon, grabe, tumatalino ng gusto yan. Tingnan mo si Ate Ella. Ayan, si Ate AG. O, tingnan niyo yung mga matatalino dito, yung mga nasa unahan, lahat yung matatalino. Di ba? Kasi sobrang na-inlove sila sa Panginoon. Kaya nakakatalino po. Yan o, sabi ng Psalms 19 verse 7. Hindi ako may sabi nun Sabi ito, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Hindi na nakakapagpalakas ng ating kaluluwa. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. O, alam mo na. Okay? So, nagbibigay talaga siyang bukas na mata. Talagang kakaiba. Naalala ko to nung high school ako, kasi high school din po ako na born again, nang nakakilala talaga ako kay Lord. Tapos yung mga subject namin, nagugulat yung teacher ko kasi na-explain ko yung mga kung ano, ng mga mahiwagang, mga malalalim na salita sa libro. At kahit ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit ko siya naintindihan. Kumbaga, ang Diyos po kasi, ang nagbubukas ng ating mga mata upang maintindihan natin yung maraming bagay na hindi natin naunawaan sa buhay. At sabi pang ganun sa Psalms 119, verse 99 to 100, I have more understanding than all my teachers. For your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. So, paano magiging marunong sa buhay ang mga bata? Diba? Kailangan ma-expose po sila, ma-disciple po sila, introduce po sa kanila ang salita ng Panginoon. So, hindi yan tatalino kapag puro computer games po ang
na papanood nila. Sabi, ngunit hindi lamang basta malaman ang mga salita at gawa ng Diyos sa isip lang. Pangarap ng Diyos na ang mga bata ay magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. So sabi pang ganun sa verse 7, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. So ang mga salita po ng Diyos ay dapat nilang malaman sa paglaki nila. Okay, sabi ko nga kanina, hindi sila lumaki na ang tiwala nila ay sa kanilang mga sarili, kundi lumaki sila na kinikilala ang Diyos, ang pagtiwalaan nila sa lahat ng bagay. O sabi nga, sa kanilang pakikiharap, pakikitungo sa mga kaibigan, okay, hindi nila ikokompromiso ang kanilang pananampalataya na sa maging ang desisyon nila sa trabaho at sa pag-aasawa ay salita ng Diyos ang magiging gabay nila at susundin. Ayan, so, okay, so si Ate Jade, di ba? Kaya hanggang ngayon talagang pinipili niyang mabuti yung kanyang mapapangasawa kasi okay, hindi tayo just, di ba? Hindi tayo basta-basta. O, hindi tayo basta-basta. Sabi sa akin, may isang nagsabi sa akin, ay, Sora, sabi niya, si ano daw po, nanliligaw daw po kay ano. Ha? Hay ko, kaya lang po, ayaw niyo daw po kasi. Hay ko, grabe namang chismis yan. Hay ko, grabe namang marites yan. Hay ko, naliligaw po si ano, kaya lang, sabi po, ayaw niyo daw po kasi kaya ano. Hay ko, puro ano, no? Hay ko, alam mo, sabi ko, chismosa ka. Hindi. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako namimili at wala rin akong karapatang mamili para sa bawat isa. Kasi may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong connection sa Panginoon, may kanya-kanya tayong devotion, may kanya-kanya tayong pagpili. Sabi ko kay Pastor Jim, sabi ko, ganun ang dumating sa akin. Abaya, ikaw kasi, masyado kong emosyonal kapag pinagtatanong sa'yo. Sabi ko, hindi naman ako namimili. Sabi ko, ang nais lang natin talaga ay kung ano at kung sino ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa. Kagaya ng sabi ni Pastor Jim, gusto nga niya, sa church, kayo-kayo din daw po ang magkatuluyan. Yan, napaisip sila, sino kaya? No? Sabi ni Pastor Jim, para hindi na daw kayo kuhanin sa ibang church. Okay? So, ang ibig sabihin lang po natin dito, na kapag tayo ay founded sa salita ng Panginoon, sa lahat ng desisyon natin sa buhay, sa paghahanap ng trabaho, sa pag-aasawa, syempre, hindi tayo pipili ng unbeliever. Okay? Kasi maraming na po yung pag-aaral, bihira yung kapag nakapangasawa ang Christian ng unbeliever, yung unbeliever niya na napangasawa ay mayaya niya sa church. Bihirang-bihira yun. Napakahirap na sitwasyon yun, na laban yun bago madala sa church. Pero kapag naintindihan natin yung hashtag 3M, di ba? Alam natin yung mission natin, inuuna natin yung master natin, yung wala nang problema doon, si Lord na ang bahala eh. Amen po ba? At marami na rin ako nakita niyan. Kapag ang mga young people nakapangasawa ng hindi mananampalataya, pogi lang, di ba? Pogi lang, period. Maganda lang, period. Pero hindi Christian, yung buhay, yung struggle, ang hirap. Di po ba? Pero kapag tayo, sabi nga sa pagdesisyon natin sa pag-aasawa, salita ng Diyos, ang maging gabay natin at susundin natin, may problema, yes. May struggle, yes. Walang challenge na sa pag-aasawa. Pero mas less, okay, mas kaunti, dahil pareho kayo ng pananampalataya. Pareho kayong may Diyos, pareho kayong sumusunod sa Panginoon. Ngayon, dito sa Bagong Silang, yung mga kabataan na nakapangasawa ng unbeliever, hindi na nila mayaya yung mga asawa nila sa church. Ayaw na. Nung naliligaw pa lang, yes. Pero nung nagkapangasawa na, wala, ang hirap na. Kaya sana, sabi mo sa katabi mo, maging maingat tayo. Yan, no? Dapat salita ng Panginoon ang basihan natin sa pagpili ng ating mapapangasawa. So, sabi nga para yung mga bata, bakit sila kailangan lumalim, tumibay sa salita ng Diyos? Para hindi sila masilaw sa pera at tumalikod na sa paglilingkod sa Diyos. Na hindi nila makalimutan yung laki ng ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo at ito ang sentro ng kanilang pamumuhay. So nakakalungkot din po yun, di ba? Nung children pa,
uma-attend, nung young people, uma-attend, pero nung nagkatrabaho na, wala na, hindi na rin po makita sa church. So sana hanggang mamatay, sa Panginoon pa rin po tayo. Hello? Amen po ba? Hanggang mamatay kay Lord po ba tayo? Amen, no? Sana matanim po sa isip at puso nila ng mga bata na yan, na umangat man sila sa buhay, yumaman man sila, okay, dapat alam nila na dahil sa Diyos yun. Kasi nakakalungkot po, marami po yung kapag umuunlad na, kapag yumayaman na, sasabihin, ay, huwag na tayong mag-pray, ay, huwag na tayong magpuris sa Panginoon, huwag na tayong mag-Bible study, kasi mayaman na. So sana po, sabi nga, saan man tayo dalhin, saan man tayo iangat ng Panginoon, saan man tayo dalhin ng Diyos, mananatili ang Panginoon ang ating pong sandigan sa ating pong buhay. Amen po ba? Dapat maging ugat ng ating salinlahi, maging ugat ng ating pamilya ay ang Panginoong Hesus. Nakasentro dapat sa salita ng ating Panginoon. Kasi nakakalungkot po, nung mahirap pa lang, hindi pa masyadong mayaman, pero nung yumaman na, parang kinalimutan na ang Panginoon. Yun po yung pinaka-nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng mga pamilya. So, ang pagtitiwala at pagsunod na nais ng Diyos sa kanila ay hindi lamang sa isang yugto ng kanilang buhay, kundi hanggang sa kanilang kamatayan. Pangarap ng Diyos sa mga bata na sila ay manatiling tapat sa Kanya hanggang sa kanilang pagtanda. So sabi sa verse 8, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. So ayaw po ng Diyos na ulitin ng mga anak ang pagkakasala ng kanilang mga magulang. Ang mga nakaraang henerasyon, no, ang mga Israelita, hindi naging tapat sa Diyos. So sa simula, sila po ay nangako, yes Lord, susunod kami sa iyo. Di po ba? Kasi dumaranas ng pagsubok Lord, tulungan mo kami. Pero nung sila ay tinulungan na ng Panginoon, sila ay inangat na ng Diyos, no, wala na po. Tumalikod na sila at sumamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, sabi nga ganon, ang mga Israelita, hinayaan nilang maimpluwensyahan sila ng ibang mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos. Kaya mga young people, please, hello mga young people, tumingin po tayo sa Panginoon, maging malalim tayo sa pagkilala sa salita ng Diyos. Kasi kahit anong yaman ng tao, kahit anong taas ng pinag-aralan ng tao, kung wala si Kristo, baliwala lang din po ang lahat ng bagay. At ang pinaka-greatest achievement na may papamana ng magulang sa kanilang mga anak ay mula sa kanila hanggang sa kanilang mga anak, hanggang sa kanilang mga apo, ay susunod, sasamba sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po mainam na ang mga tatay, ang mga nanay, inuupuan ng kanilang mga anak. Sabi natin, anak, alam mo ba, wala tayong bigas, pero mag-pray tayo. Tapos, ang Panginoon magpo-provide. Dapat ikukwento natin yan, hindi natin diskarte lang. Anak, magaling kasi ako magbenta kaya meron tayong kinain ngayon. Dapat lagi natin sasabihin, anak, napakabuti kasi ng Diyos. Siya ang nagpo-provide. Kaya nadala namin kayo sa magandang school, kaya meron tayong ganitong bagay, kaya tayo nakakakain, kaya tayo ganito dahil sa Panginoon. Dapat wag natin kakalimutang ikwento sa mga bata yung mga kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hello? No, sabing ganon, 78, chapter 78, 32-37, sabing, in spite of all this, so ang mga Israelita po, pina-experience sa kanila ng Panginoon yung wonders, yung goodness, but in spite of all this, they still sin. Despite His wonders, they did not believe. So He made their days vanish like a breath, and their years in terror. So, alam niyo po, kapag gari naman hindi sumusunod ang mga Israelita sa Panginoon, nakakaranas din sila ng pagpaparusa. No, yung pagpalo ng Diyos. And then, sabi dyan, when He killed them, they sought Him, they repented and sought God earnestly. So, ganun ang cycle. Okay? Bibigyan sila ng parusa ng Diyos, magsisisi sila, mangangako na namang susunod sa Diyos. Pagkalipas ng mga panahon, lalayo na naman sila. So, this becomes cycle of sin, judgment, repentance, blessing, and sin again. So, paulit-ulit. Kaya sa Book of Judges, ganito makikita natin. Nais ng Diyos na magtapat ang mga anak
at hindi tumulad sa pagkakasala ng kanilang mga magulang. Di po ba? Tayo, yung mga magulang natin, nung hindi pa naman sila born again, ang mga magulang, ang lolo ko po, sugarol. Grabe po, sugal. Yung lolo ko, antindi. Meron po silang kaya sa buhay, pero dahil po sa sugal, ay talagang dumaus-us po, naghirap po ang lolo ko. Sa awit ni Asaph, maliwanag na itinuturo niya ang mga natutunan din niya sa kanyang ama at mga ninuno na siya namang itinuturo niya sa iba. Di ba sabing ganon? Umpisa pa lang, give ear, O my people, makinig tayo, mabuti. Sabi nga, to my teaching, incline your ears to the words of my mouth. Paulit-ulit po yun na sinasabi sa atin dito. Yung tenga nyo, makinig kayo na mabuti. Yung salita ko, pakinggan nyong mabuti. No? Sabi, I will open my mouth in parable. I will utter dark sayings from old things that we have heard and known, that our fathers have told us. We will not hide them from their children, but tell the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. So, wag daw natin gawing sikreto sa mga bata kung ano yung pananampalataya natin, ikwento natin sa kanila. Panawagan po ito sa ating lahat. No, sabi nga, all the parents, all the pastors, all the workers, Sunday school teachers, kahit yung mga singles, no, yung mga young people dito, we have a responsibility for the next generation. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, meron tayong responsibility. Okay? Meron tayong responsibility sa next generation. Okay? May responsibilidad nga tayong lahat. Sabi nga, ngunit, alam niyo po, nais bigyan diin ang salita ng Diyos na ang pangunahing responsibilidad ay nakaatang sa balikat nino ng mga magulang. Hello? Nasa lahat tayo dito, mga Sunday school teachers, mga workers, mga life group leaders, lahat tayo may responsibility tayo to disciple the next generation. Pero binigyang diin para sa lahat ng mga magulang. Nasaan po ang lahat ng mga magulang magsabi ng malakas na amen? Amen. No po? Sa lahat ng mga magulang, sa atin pala nakasalalay, nakalagay yung bigat para talaga kwentuhan sila ng salita ng Diyos. Amen? So, sabi natin, paano ko kaya ikukwento? Basahin po natin ang Word of God. Para natin sa next generation ang kwento ng salita ng Panginoon. So, maliwanag na sinasabi ni Asaph na ang itinuturo niya ay yung ding mga bagay na itinuro sa kanilang mga magulang. So, things that we have heard and know that our fathers have told us. So, yan. So, sabi pang ganun sa Deuteronomy 6:4-9, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way. So, sabi rito, napakahaba po nito, basahin nyo na lang po. Naalala ko lang po kasi ang title natin, ang pag-asa, si Jesus ang pag-asa ng henerasyong ito. Naalala ko lang po nung college pa lang po ako, siyempre high school nga ako, nakakilala na born again ako, nakilala ko talaga, na-encounter ko talaga si Jesus. 4th year high school ako noon. So, mula noon, nagbabasa na talaga ako ng Bible, tapos palagi ako nakikinig sa mga pastor namin, palagi ako umaattend ng mga Bible study, palagi ako umaattend ng mga prayer meeting. Na-instill talaga sa mind ko na lahat ng bagay, lahat ng desisyon ay dapat ipinapanalangin natin sa Panginoon. Hindi ako gagawa ng isang desisyon o isang bagay na hindi ko isasangguni sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So, nung time na yon, syempre, mga young people, okay, syempre, ligawan, di po ba? Mga young people, sino na rito yung nililigawan na? Wala na mga amin, no? Okay? Naaalala ko noon, mga classmates ko, grabe talaga sila. May mga kanya-kanyang partner na. No, kanya-kanyang partner na. Wala pang SM, Fairview, wala pang Robinson. Ano pa lang noon, high school ako, SM, ever. Okay, pagkatapos na exam, pupunta na yan sa sige, mag-unwind naman tayo kasi katatapos na ng exam. Punta tayo na ever. Partner talaga yung mga classmate ko.
Tapos ikaw, alati ka, wala kang partner? O ito, wala rin partner, dalawa na lang kayo. Sabi ko, ayoko nga, ang pangit niya. Joke lang. Hindi naman, may tsura rin naman. Kaso, sa isip ko noon, hindi ako magbo-boyfriend ng turo-turo lang. Hindi ako magbo-boyfriend ng partner-partner lang. Kailangan yung kalooban talaga ng Panginoon, talagang in-instill ko talaga sa mind ko yan. Hanggang sa mag-college na ako, ayan, ganito, ganyan. Tapos sabi ng mga classmate ko, eto naman kasi si Alatica, tuyot tigang, ganyan, kung ano pa rin sasabi sa akin, parang kay alien, ganito, ganyan. Pero yung mga classmate ko, grabe talaga sila. Kahit na nagtatrabaho kami OJT ako sa mental hospital, sa isang private clinic sa Cubao, ng mga may sakit sa droga, yung mga ganun, usually mga nandoon po, sa rehab na yon mayayaman. No? Tapos yung mga classmate ko, kahit yung mga nasa rehab, naging boyfriend nila. Yung mga pasyente namin, ibang klase talaga. Sabi ko, tapos, yun nga, tapos nakita ko, sabi ko, ay hindi, talagang kay Lord talaga ako, parang nape-pressure na ako kasi lahat na ng mga classmates ko, may mga boyfriend na sila, ako lang wala. No, parang, ikaw lang wala, lahat na kami may boyfriend. Sige, ililibre ka na namin, ganito, kami, ganyan. Pero hindi pa rin talaga. Nag-stick talaga ako, sabi ko, Lord, ikaw talaga, kalooban mo talaga masunod sa buhay ko. Yung mga classmates ko na nag-experiment sa relationship, napansin ko lang, no, ay talagang hindi naging successful yung kanilang relationships. Nagpaiba-iba sila ng partners, tapos hindi nagkakatuluyan, pero nagkaanak, may ganito, nagganon. So parang sinasabi ko dito, mga kapatid, mga kabataan, tingin kayo sa akin. Okay? Manalangin kayong mabuti. Yung pag sinabi kasing God's will, minsan kasi nasa isip na agad ng mga kabataan, partner in life na agad yun. Tama ba, Anthony? Okay? Partner in life agad. Pag sinabing God's will, hindi ba pwedeng master muna, mission muna, bago yung mate? Kasi problema na ni Lord yun para sa inyo, hindi nyo problema yon. Hello? Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? O, tingnan mo naman ang pangasawa ko. Diba? Nakapag-asawa ko ng pastor. Stick to one. Hindi ako pinagpapalit kahit kanino. Walang problema. Kasi, sabi ko sa inyo, pag binigay ni Lord, ang Lord ang bahala. Huwag kayong mangamba. Nako, 3rd year na ako, 4th year na ako, wala pa akong boyfriend. Nako, college na ako sa susunod, wala pa rin akong partner. Graduate na nga eh. Diba, wala pa rin partner. Bahala si Lord doon. Amen po ba? Bahala si Lord doon. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kasi ang dami din po kasi mga kasabayan ko, mga young people, nagsipag-asawa sila ng mga unbeliever. Ngayon nga, sobra talaga. Para silang kumuha ng bato na ipupukpok sa kanilang ulo kasi ang hirap ng struggle. But again, hindi ko sinasabi kapag Christian na pangasawa nyo, wala nang problema ha. May challenge pa rin, lagi nandyan. Pero iba yung nakasentro sa Panginoong Jesus, ang pagsasama. Amen po ba? Kaya mga kabataan, huwag kayong matakot, huwag kayong magmadali. Ang pundasyon natin, si Jesus, ang salita ng Panginoon, ang maging panuntunan natin. Huwag tayong ma-pressure sa sinasabi ng mundo. Tumingin tayo kay Jesus kasi si Jesus ang pag-asa ng henerasyong ito. Amen? Amen. Yan, praise God. Kaya sabi ganon, sa mga magulang, kailangan maging maingat tayo sa pag-handle sa kanila. Napaalalahanan din po tayo, bukod sa turuan natin sila, i-disciple natin sila. Sabi na Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Kaya tinuturuan tayo sa parenting na may time lang talaga ng molding stage, may time lang ng paluan, pero may time din sa stage ng mga bata na hindi na natin sila pwedeng paluin pa o lagyan ng alam nyo dito, sa leeg. Dadating ang time, sila na mismo magdidesisyon para sa sarili nila. Kaya dumating man yung time na yon na magdidesisyon na sila, dapat establish na sa kanila yung conviction, yung principle ng Panginoon ng Biblia, at alam na nila yung kanilang mga boundaries para hindi sila malapa ng kaaway dahil napakagulo na po ng sanlibutang ito. Kaya ituturo natin yung kung ano ang utos ng Diyos, at sabi nga, sasabihin natin sa kanila kung ano ang dahilan, kung bakit tayo dapat
susunod sa Diyos. Sasabihin natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa sa atin. So tingnan pa po natin verse 4. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord. So paulit-ulit lang po na sinasabi sa atin, malinaw na may koneksyon ang pag-alala sa kadakilaan ng mga gawa ng Diyos at pagsunod sa Kanya. So alam ko po na dadating na ang time, very liberated na po ang mundo, no, very liberated na po ang society, ang community. Pero sabi nga, once ang mga children ay founded ng Word of God, hindi natin kailangang kabahan dahil alam natin, hindi sila basta-basta masusway ang anong maling katuruan o maling kaisipan dahil malalim sila sa salita ng Panginoon. Amen? Yan. So, basahin nyo na lang po yung Deuteronomy 6:20 to 25. Pinapaalala lang din po nito na talagang iukit natin sa puso ang salita ng Panginoon. So, sabi diyan, totoo ngang may mga pinakamalaking pananagutan sa pagtuturo sa bata tungkol sa Diyos ang mga magulang, ngunit sa responsibilidad na ito, nakasuporta ang komunidad ng iglesia, ang pamilya ng Diyos. Yan. Kaya dito sa church, pinagkakatiwalaan po tayo ng mga magulang. Hello, lalo na yung mga alab, mga kabataan. Pinapaalam niyan sa kanilang mga magulang, may practice kami sa church, 2:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. So dapat, magsimula na kayo ng 2, pag sinabi nyo 5:00 tapos na, itabuhin nyo na sila, pauwiin nyo na sila. Huwag nang hayaan pa na umabot pa ng 7:00, 8:00, kasi alam nyo po kung sino po ang napupulaan. Ay, ang kasing simbahan na yan, ganyan. So kaya kapag ipinaalam nyo po, 2 to 5 lang, 5, uwi na kayo. O, kung pwede ihatid nyo. Para wala pong masabi ang mga magulang. Magtiwala sila kasi sabi nga bilang magulang at simbahan, magka-connecta tayo sa pagdi-disciple sa mga atang ito. Amen ba mga kabataan? At wag nyo rin ikakatwiran ha. Sabi kasi ni Pastora pumunta daw kami sa church. Oh, sinama pa ako, wala nga ako kinalaman. No? Wag nyo po ako idadamay dyan ha. Sa mga practice nyo. Tayo, tapat sa oras, uwi na. Ayan, okay? Okay ba, mga youth? Ayan. Pag ako naging youth advisor nyo, yari kayo sa akin. Terror. Hindi. Nagbago na po kami. Kami ni Pastor Jim, grabe siguro sa panahon namin, napakahigpit namin. Ngayon, ang palad nyo, ang youth leader nyo, mabait. Si Jasper, si Kuya Job, no? Tapos sila Ate Ella. Kung na-tsempo kayo sa panahon namin, yari kayo talaga. Na-joke lang. Sobrang higpit talaga nung araw. Pero mapalad kayo, mababait na yung mga youth leader nyo ngayon. Okay, so eto na, tapos na tayo. Okay, what does it imply for our church? Nakita natin dito sa awit 78. Ang nais ng Diyos sa buong iglesia at sa lahat ng pamilya ay buong pusong pagsunod sa Kanya bilang ating Panginoon at ating Ama. So nakita natin pangarap ng Diyos na ang mga bata ay lumaki na nagtitiwala sa Kanya at may malaking pananagutan ng mga magulang at ang iglesia sa Diyos sa pagtuturo sa mga bata. So ano-ano ngayon ang implikasyon nito sa ating iglesia? 4 po ito. Una, syempre yung partnership. Okay? So, pag-iibayuhin natin yung partnership natin ng mga magulang at saka ng church. Kaya nga dapat, kung ano yung oras na napag-usapan, tumupad po tayo para hindi mapulaan ang simbahan. Okay? So, the Great Commission must be fulfilled. Sabi nga, syempre, unang-una sa loob ng bahay at dito sa church, tinuturuan din po natin ng usad, unlad, di ba, usbong, ang mga batang ito. Number 2, participation. So, dapat tayong magkaroon ng mga adjustments sa pagsamba natin. Ngayon nga po, sinimulan na natin ngayong 2024. Meron na tayong children ministries, no? Yung mga bata dyan na below 12, sana nga yung mga 10 lang o mga 7 lang pababa. Pero yung mga 10, 11, 12, nakakaunawa na po yan. Madali na po yan paupuin. Pwede na yung makinig dito. Okay? So, ayan. At number 3, siyempre, prayers. Kasi kahit mga bata pa lang yan, may kaluluwa po yan, kailangan patanggapin na natin sila kay Lord bilang Panginoon nila at sariling tagapagligtas. At kapag naalala natin yung mga bata, kilalanin din natin sila kasi sila na po yung susunod na henerasyon. Sila na yung susunod na magtatamburin, sila na yung susunod na drummer, sila na yung susunod na pastor, sila na yung mga susunod na mga workers. Kaya
pwede rin natin silang kilalanin at ipanalangin kapag naalala natin sila. And lastly, perseverance. So, developing children to love the Lord with all their hearts. Okay? So, kinakailangan talaga, huwag tayong magsawa, huwag tayong mamili, okay? Huwag natin silang ipabuyan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung mga bata doon sa Bagong Silang, sabi ko kay Pastor Jim, sabi ko, alam mo ba, yung mga batang yan, ang mga magulang yan, sila yung kilabot ng Phase 5. Yung mga lahi po nun, number 1 sa droga, magnanakaw sa buong Bagong Silang, sila po talaga yung mga pasaway dun sa Bagong Silang. Pero, naalagaan po natin dyan, ngayon sa Phase 2. Kaya, kanina, nag-special number sila, kumakanta sila sa church. Sabi ko nga, darating ang time, sana yung mga batang ito, ay mga born again din yung lahi nila. Kasi kilabot ng Phase 5, yung mga lahi nila doon sa Phase 5. Pero nag-church sila sa simbahan. So, yung mga bata na to, turuan natin sila. Kasi si Nicole, ilang panahon na lang, may trabaho na yan. Na po? Si AJ nga, hindi ko na malaya, nagtatrabaho na pala eh. Akala ko high school pa rin hanggang ngayon. Diba si Ate Ella, yung mga bata dito na maliliit, di ba? So, grabe, ang bilis lang po talaga ng panahon. Kaya, alagaan natin tong mga to, ipanalangin mabuti because they are the next generation. At sa henerasyong ito, si Jesus ang pag-asa. Amen? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon.